Ang ating topic for today's video, don't tell anyone everything. Ano ang ibig sabihin nito? Cedric, mag-greet ka muna ng netizen. Hi everyone. So ang meaning po ng don't tell anyone everything. So, wag mong sabihin lahat sa kanila. Tinagalog ko lang. At least kiniklear lang kasi. Kiniklear niya lang, tinagalog niya Oo. lang. Kiniklear lang nung Oo. intern natin yung tama nga naman kasi talaga yun. So, don't tell anyone everything. So, wag mong sabihin sa lahat. Maski yung secret mo kahit BFF mo pa yan or sino man yan. Bakit? Siyempre kasi di naman lahat ng tao pwedeng pagkatiwalaan, di ba? Darating at darating din sa point na ibabackstab ka nila, di ba? Gumukuha lang ng alas, Oo. minsan. O yun. 'Di ba? Tsaka alam mo, may mga sinasabi nga nila na hindi mo naman talaga kailangan sabihin lahat ng plano mo sa buhay. Alam mo yung parang gulatin mo na lang Oo. sila, na nakomit mo na yung gusto mo Oo. talagang gawin. True. Kasi, minsan yun nga mahirap. Gaya niyan, kung kunyari may naliling kayo lalaki, minsan ayaw nyo ipagsabi kasi baka ma-jinx, Oo. nahahaluan ng negative vibes. Kahit kunyari, yung sa mga secrets, 'di ba? Alam mo minsan nakakatakot yung ano rin eh. Hindi may mga sitwasyon na mahirap yung sa'yo ko lang sinabi, huwag mo pagsabi sa iba. Tapos yung secret na sinabi nila, is secret ng ibang tao. Oo, yung Kung kunyari secret ko, pinapangunahan. secret ko na sinabi ko sa'yo, pwede. Pero yung secret ni Cedric na sinabi niya sa akin, tapos pinasa ko sa'yo, yun ang mahirap. Pero kung kunyari, secret ko to, huwag mong pagsasabi. Yun, medyo applicable pero yun. Pero kung kunyari, uy, may secret si Cedric, chika ko sa'yo. Parang mahirap yun. Oo. Pero, madaming ganyan, especially sa culture natin, na medyo may pagkamarites talaga tayo. Oo. Hindi Oo. naman maasahan kasi. Diba? Hindi natin mawawala. Oo. May Ewan mga ko. hindi talaga nila mapigilan yung mga dila nila. Diba? For some reason, kahit na sabihin mo na, uy, sa atin lang talaga to ha. Mm. Pero yung kanya yung sa atin lang to. Pag nakaharap lang sa'yo. Oo. Pagkatalikod mo. Wala na. Laganap na. Truly. Laganap na. Ang mahirap niyan, okay lang naman kung kunyari medyo good vibes. True. Pero kapag kunyari yung kasiraan, alam mo madaming ganyan na eksena sa mga OFWs natin. Yung sila-sila din ang sinisiraan dun. Sila-sila din ang nagsisiraan dun sa ibang bansa. Maraming ganyang eksena. Yung mga secrets nung isa. Minsan nga, hindi pa nga secret eh. Ano lang eh, nalaman mo lang. Na, kumbaga, kusa mo lang nalaman yung secret ng isang tao, tapos pinagkalat mo. Yun yung mahirap. 'Di ba? Tsaka, hindi mo, yun nga, gaya na sinabi ko kanina, hindi mo naman kailangan ipaglandakan lahat ng plano mo sa buhay. Kasi minsan, puro ka bida-bida ng mga plano mo sa buhay, tapos, hindi naman pala natuloy. So, parang hindi naman pala nag-succeed. Diba? Kunyari, plano mo na, alam mo, Mare, eto nga, nagpapagawa nga ako ng bahay. Tapos, eto nga, Mare, may travel kami ng ganito, aalis kami ng ganito, kasi nakaipon kami ng maraming pera ngayon. Ganon. Tapos, magulat ka talaga, hindi naman pala natuloy. Yan. Minsan may mga ganun din tayo na jinx. Tsaka, alam mo, mga kapatid, hindi naman lahat ng taong nag-check or kinakamusta ka is talagang concern. Yung iba is na nakiki-chismis lang kung ano ba talaga ang ganap sa'yo. Diba? Yun yung mahirap. At saka yung mga taong minsan na pinagkakatiwalaan mo, minsan yun din yung taong lalaglag sa'yo. Pag ito kasi, parang panatag yung secret mo. Kasi ano siya ito, hindi siya marites na person. Talagang, parang may power siya na, kunyari hindi ka okay, may power siya na mapapa-open ka sa kanya. Kasi magiging magiging comfortable kang sabihin yung secrets mo sa kanya. May ganun siyang power. Dati kasi akong vault. Charot. Parang kahit Hindi ko ayoko. sinasabi sa inyo, dati akong vault. Parang kahit minsan may secret ka, tahimik lang siya pero mapapa-open ka.
Parang may Yung mga- power siyang ganun. Tahimik lang ako sa umpisa. Para sa akin naman, hindi naman talaga fino-force yun eh. Kahit naman sa friends mo or sa friends ko, hindi fino-force na, "Uy, magsabi ka naman sa akin." Or yung, alam mo yung may mga tao na semi-pinipilit ka na, "Uy, magkwento ka sa akin." Yung parang, Kasi nga hindi naman talaga sila literal na nagki-care. Gusto lang nilang magmarites. oo. And sa akin naman, pag may nag-share ng secret na technically, kahit di ko naman hinihingi, pag sinabi ng kausap ko na, "Uy, sa atin lang to or walang makakalabas." Literal na sa Oo, kanya as in lang. kahit, kunyari, Hindi, pero yung secret ko yun, feeling ko, kahit alam ni... siguro si Papa magtanong sa akin. Wala Pero siya. alam ni Attorney Garrett, yung secret ko. Hindi rin. Ah. As in, kung ano yung between us, kahit asawa, hindi ko sinasabi. Unless, kunyari, life and death situation na, kunyari, yun yung susi para, alam mo yun, parang makaka-help or whatever. Sasabihin ko, pero super last option yun. Kasi di ba meron din ganyan sa asawa? Oo. Nag-a-apply ba tong topic natin? Siguro depende sa tao. Parang feeling ko it's more of your personality and paano kayo as mag-asawa. Kasi merong mag-asawa na talagang literal everything. Everything. Ever since ikasal sila. For me naman kasi parang I think it's still healthy na you also have your own. Kahit hindi naman siya bad secret. Like kahit secret alone na hindi ka naman talaga comfortable sabihin kahit kanino, even to your husband. Kahit na alam ko like asawa mo yun. Kasi di ba may nauusong meme na ganyan? Yung your secret is safe with me and my husband or and my wife. Depende. Depende talaga. Kasi May mga kasi pagmamarites kasi na ang sarap pag-usapan ng mister nyo, di ba? Or ng misis nyo. pero kasi may certain levels of, alam mo yun, parang certain levels of trust na, kunyari, may mga pwede kang ichika sa asawa mo na, kumbaga hanggang dun lang. Oo. Kasi may mga, kumbaga, top secret. Kunyari, kayo mag-best friend, may secret kayo. Na oo, mas mahal mo yung asawa mo. But then again, it's between you and your best friend na, hindi, atin lang to, kahit hanggang kamatayan. Parang ganon. So, may certain levels of kung ano lang yung pwede mong sabihin sa asawa mo. Yun yung para sa akin. Kasi ganun ako. Like, may mga certain levels din na pang mag-asawa lang, hindi siya pang mag-best friend. Pero syempre, you can tell naman your best friend. Syempre, kung lalo na kung nagra-rant ka, ganun. Pero, yun nga, may mga certain boundaries na, hanggang dito lang. Parang, pwede natin pagtsikahan pero hanggang dito lang. Kahit na alam mong hindi ikakalat ng asawa mo. Kasi ako, BFF ko nga si Miggy, yung asawa ni Patch, di ba? As in, super BFF namin. As in, sa akin siya nagtatanong ng haircut. Uy, maganda ba to BFF? Ganun. Oo. Oh. Kaya, wala. Parang, mahirap kasing i-determine, lalo na kung hindi mo kaano-ano yung person. Like, kung bago mo lang kakilala. Kasi you can't say na, ay, hindi, magaan yung loob ko. Tapos biglang, the next day, topic ka na sa group chat. Ano to? Mahirap, ewan ko. Ako kasi magaling akong makaramdam kung, ito, hindi to magtotok. Parang ganun. Pero kasi ano naman ako, parang, pag nagsabi ako, tapos, biglang binaliktad ako, may defense, naman ako. Secretary of Defense nga ako eh. As in, may defense ako na if ever something goes wrong, may backup plan ako na, ganun, binaliktad mo ko. O tignan natin kung sinong maniniwala sa'yo. Ganon. Uy, may makakausap tayo. Si Davis Bombales ng Cainta Hello. Rizal. Hi, Sir Davis! Ay, Hello po. Good Ang morning. fresh mo naman na teacher. Oo nga. 23 years old. 23 pa lang. Uy. Ang fresh. 23 years old. San ka teacher, sir? Sa ano po, sa Axe Colleges po dun sa pinapasukan po ni Palse po ngayon. Uy! Teacher mo naman pala. Baka gusto mo namang mag-greet. Hi, sir. Hello. Ayun. Sir Davis, Yes po.
Kamusta po ang mga estudyante nyo? Kamusta sila bilang students mo? Actually po, talagang makikita po natin yung pagkakaiba-iba nila. Mhm. So, siyempre, student pa rin sila, pero iba-iba po sila ng mga ugali, ng galing. So, kailangan alamin po muna natin kung saan ba sila nababagay, or di kaya naman kailangan makuha mo din yung tiwala nila para mas lalo po silang magtiwala, lalo na sa mga teacher nila. So, yun po yung natutunan ko na habang ako ay nagtuturo. O yun. Ikaw naman, Sir Davis, bakit hindi mo kailangan sabihin lahat ng mga ganap mo sa buhay sa ibang tao? Kasi yung una, pwede ka nilang i-judge. Mhm. Or di kaya naman, makikinig sila, pero hindi nila isinasa puso. Yung parang handa lang po silang makinig, pero hindi nila dinadamdam kung ano ba yung gusto mong sabihin or hindi nila pa napakinggan. So minsan, mahirap po talaga na magbahagi ng mga kwento o problema sa ibang tao. So lalo na po kung hindi naman sila handang makinig. Oh. Pero tama yun yung sinasabi na, una, possible ka na i-judge ng tao. Lalo na, kapag, di ba sabi nga nila, mahirap magtiwala sa tao dahil, dalawa dahil kilala mo na sila, o yun nga, dahil kilala mo na sila. Tama ba? Sorry. Dahil hindi mo sila kilala. Pangalawa, dahil kilala mo na sila. 'Di ba? Possible na ma-judge ka nung tao na yon, and yung pag-judge na ginawa nila sa'yo is sabihin din nila sa iba. Yes Or po. mag-iiba na yung pananaw ng tao na yun sa'yo. Well, in fact, hindi niya naman alam yung totoong story. 'Di ba? May mga ganun eh. Pero ano ba yung may kwento ka ba dyan, Sir Davis, about sa ganyan? As of now, wala naman po. Pero yung mga ibang friends ko, kapag nagkukwento sila, or di kaya naman po yung mga nangyayari sa environment, especially sa labas, so ganun po yung nangyayari. Especially kapag nag-scroll po tayo ng social media. Mhm. So karamihan, minsan yung mga vlogger, na parang yung talagang literal na kaibigan nila, yung talagang nakakasama nila sa araw-araw, at the end, sila pa yung nagkasabi ng mga kinukwento nila o kinukwento ng kaibigan nila sa ibang tao. Tapos ang nangyayari is naiiba yung kwento. So nagkakaroon ng dagdag bawas. Ay, oo. Ganun po. So mahirap talaga magsabi ng mga kwento. O di kaya naman kung magsasabi ka ng kwento, siguro may mga importante pa rin na dapat ingatan. Mhm. Ayun. Pero Sir Davis, ano ba yung tingin mo na dapat nating gawin once na meron tayong gustong sabihin sa isang tao, pero meron tayong trust issues. Kunyari ako, may gusto akong sabihin sa best friend ko, pero itong gusto kong sabihin na to masyado tong sensitive. Paano ko ba tutulungan yung sarili ko na gusto ko mag-open up dun sa isang tao, pero malala yung trust issues ko? Parang ganun. Ayun. So, kung ako po yung ganun, siguro una, syempre kailangan muna natin pag-isipan. Kasi sa lahat ng bagay, kailangan natin pinag-iisipan na eh. Dati, siguro mabilis lang, na sige, kwento ko nga to sa ganito, kaibigan ko naman siya eh, naiintindihan naman niya ako. Pero sa panahon natin po ngayon, especially sa panahon ng mga generation ngayon, mahirap kasi magsalita or magbigay o magbitaw ng mga salita na kung saan hindi mo pinag-iisipan. O di kaya naman po, siguro andyan naman po si God. So pwede naman natin siyang sabihan kahit hindi po natin nakikita. Kasi minsan si God naman po is nagbibigay po naman ng way yan eh. Pag naghihingi tayo ng sign, so sa panahon natin ngayon, nanghihingi tayo ng sign kay Lord eh. Tapos bilang magugulat tayo, ang bilis niya magbigay ng sign na kung pwede ba natin sabihin, or di kaya naman pwede natin ibahagi, or di kaya naman pwede din naman po sa pamilya. So sa panahon kasi natin ngayon, mahirap na magkwento or magbitaw ng mga salita. Lalo na kung hindi mo pag-iisipan. So talagang kailangan, siguro kung magkukwento ka po, or magkukwento kayo sa mga kaibigan nyo, hindi na po siguro dapat ilahat, or hindi na dapat lahat ikwento. Paano ka ba magtiwala, Sir Davis, sa isang kaibigan? Ako kasi mabilis ako magtiwala. Siguro hindi yung mali ko. Pero nasa sa tao na lang po yun, sa kaibigan na lang po natin yun. Nasa kanila na po yung problema kung
sasabihin nila sa ibang tao. Or di kaya naman babaguhin nila or dadagdagan nila. Yun ang kinakwento ko. Kasi po ako talaga mabilis eh. Kumbaga, pag sinabihan kita ng mga, pag nagtiwala ako sa'yo. Mabilis ka makampante. Yes po, sobra po. So, nasa sa kanila lang po yun. Kung aabusuhin nila yung tiwala na ibinibigay ko or yung sasayangin nila. Ayun. Sir Davis, thank you very much po ha sa pag-share ng inyong thoughts about this topic. Maraming salamat, Sir Davis. God bless you, sir, and we hope to see you soon po. Sabi dito, never ever tell everything you do and ilimitahan natin at yung mga sasabihin natin and mag-observe ka muna doon sa tao. 'Di ba? Talk less, mas mag-listen ka sa mga hanas niya, tapos konting share lang. Hindi ka obligado na sabihin lahat. Ultimo yung mga plano mo. And yung iba, wala naman talaga silang pake. 'Di ba? Wala naman talaga silang pake. And yung iba, mas na-excite sila na makita ka na mag-fail dun sa mga plano mo. 'Di ba? So, hindi nila deserve na malaman lahat ng mga happenings sa'yo. Hindi ka obligado na sabihin sa kanila lahat. Sabi nga nila, baka ma-jinx. Ikaw, bakit hindi pa natin kailangan na sabihin lahat sa ibang tao? May mga ganyang eksena ka ba sa buhay? For me, wala pa naman. Maski nga sa talking stage ko nga hindi ko pa sinasabi lahat. Kasi syempre kausap ko pa lang siya eh. Hindi pa naman totally. So, may mga secrets ka pa na hindi rin sinasabi sa kanya? Oo, pero yung secret ko naman about naman sa personality ko. Pero sa naman, sa mga account ko naman, okay naman. And then, syempre, gaya nga na kasi gaya nga sabi ni Sir Davis, judgmental talaga yung mga Lalo na nga sa mga generation ngayon, di maiwasan yung judgment, diba? Oo. Judgment, Hindi may iwasan oo. yun. Alam mo, meron tayong mga bagay na hindi talaga dapat sabihin sa'yo. Una, hindi mo kailangan sabihin yung sahod mo o yung income mo. Oo. Hindi, at saka, napaka inappropriate ng tinatanong mo yung sahod or income ng tao or inaalam mo. Hindi siya maganda. Di ba may ganun? Yung tao na, huy, magkano yung sahod Yung mo? parang hindi nila alam yung boundaries ng Oo. questioning nila. Kahit kunyari, parang kahit close kami, parang hindi nakaka-offend yung right term, parang inappropriate na tanungin mo, uy, magkano kinikita mo? 'Di ba? Besides sa yung, malaki yung kinikita, pero yung tatanungin mo by figure na, so magkano? Hindi maganda. Sobrang nakaka-off. Well, to some people, walang pake, pero may mga taong hindi comfortable in saying, kahit naman, malaki naman talaga yung kinikita, but then, parang, Hindi maganda kasi talaga. it's confidential. Confidential I yun. guess. O yung iba kasi, again, hindi nyo kailangan sabihin yung income nyo. And hindi nyo rin kailangan na magtanong kung magkano ba yung income ng isang tao. Anong tawag doon? Hindi inappropriate eh. Nakakawalang manners. Oo. Parang walang Parang hindi ka na grade 2. Oo, Parang hindi ka nag-grade oo, two. parang ganon. Basta, parang may feeling na Oo. parang hindi disappointed din eh. Parang turn off. Nakaka-turn off. Parang ganon. Yun. Wag niyong gagawin yun. Unless sila mismo yung mag-share na, uy, alam mo ba, kahit na lang yabang yun, parang, uy, alam mo ba, ang kinita ko this month, ganito, ganyan. Okay lang yun pag sila yung nag-open. Pero pag ikaw yung magtatanong kasi you're curious, siguro mga 90% hindi magsasabi talaga. Tapos ma-off sa'yo. Oo. Tsaka hindi nyo din kailangan lahat sabihin yung mga failures nyo sa buhay. Kasi possible na gawing opportunity yun ng ibang tao para lalo kang sirain. I-judge. Or yung weaknesses mo, yung mga weakness mo sa buhay, hindi mo kailangan i-share sa ibang tao. Kasi, yun nga, gaya na sinasabi natin dito, hindi lahat ng mga pinag-sharean mo is may pake talaga sa'yo. Yung iba, Yes. waiting lang. Nakikimarites lang. Oo, or waiting lang na mag-fail ka talaga sa buhay. Diba? Tsaka yung mga next big move mo, hindi mo kailangan sabihin. Bukas bibili ako ng house and lot. Hindi mo kailangan pagsabi yun. Kasi baka ma-jinx and mas maganda na i-act mo na lang. 'Di ba? Tapos ayun nga, gulatin mo na lang sila sa resulta.
Kasi hindi maganda na na nadjijinx yung isang bagay. Tsaka syempre yung mga biggest na secrets mo sa buhay, hindi mo kailangan i-share. Kahit naman, yun nga, sabi ni Ma'am Sel, kahit sa mga partner ninyo, hindi nyo kailangan share talaga na, kumbaga may privacy pa din kayo dalawa. Diba? So, ayun, hindi nyo kailangan mag-overshare ng mga problema ninyo sa mga ibang tao. Diba? Kahit nga, hindi ibang tao, kahit mga friends mo, asawa mo, boyfriend mo, hindi mo kailangan mag-share. Kasi yung iba dyan, inaantay ka lang na bumagsak. Yung iba dyan, inaantay ka lang na mag-fail, na umiyak, na madapa. Diba? Yun yung tinatawag nila na inggit.